Importante rin po yung cooperation ng pamilya, no, sa mga ganitong klase ng insidente. Kasi kahapon sa usapan namin with VACC, ang sinasabi, minsan daw po may mga pagkakataon na pagka may live kidnapping, yung pamilya hindi mo na nakikipag-coordinate sa pulisya. Totoo yun. Ang may papayo ko lang, kasi meron kaming katrabaho noon, yung MRPO, Movement for Restoration of Peace and Order. Mm-mm. Ito noon, pinangunahan ni Teresita Angki. Napakalaki Mm-mm. ng tulong na ginagawa nila para sila yung nagbi-bridge o sila yung nagtutuloy sa amin o nagtutuloy ng pamilya sa amin and vice versa. No? Mm-mm. Mm-mm. At ngayon, buo na yung, lumawak na yung organisasyon na yun eh. Ang karamihan ng mga miyembro doon, mga dating biktima ng kidnapping. At sila, maski hindi pa naikokopari sa pulis, through them, nagbibigay sila ng kanilang sariling experience. So sabihin natin may expertise sila for lack of a better word, ano, kung paano makipag-deal sa mga kidnappers. At sila rin, may mga contact na sila kung sino yung tamang unit o tamang individual na policeman na pwede lang itawid yung pamilya ng biktima para mag-coordinate. Ganyan ang karamihan nangyayari sa amin. Pero ang bottom line, hindi naman magtitiwala yung mga pamilya ng biktima, future victims, kung walang resolution yung kaso. So napaka-importante yung trust and confidence na ma-establish. At kasama sa pagbubuo, pagkumpleto ng trust and confidence na yon, na yung ransom money maibalik sa pamilya kung naibayad man ito, kung hindi man buo, at least yung malaking bahagi nito. Kasi may arrested kang suspects eh. So parang mahirap isipin na arestado yung mga suspects, umamin naman sila. At napakaliwanag na mga ebidensya. May DNA, tapos may mga personal effects. Eh bakit nasaan yung ransom money? Pwede nga sabihin na of course wala pa dahil alam ko tinatrabaho na ng AMLC yan.